Oo. nagpapasarap po sa isang malapit na paraiso. Oo. Parang malapit din siya sa tubig pero hindi baha. Oo. Linawin natin. Nagpapakasasa. Nagpapakasasa at nagpapasarap. Oo. Pero maganda yung pinadala niya sa atin, yung nangyari sa Copenhagen, sa Denmark. Oo, pinadala niya. Nagkaroon ng flooding noong 2011, nagdesisyon yung gobyerno na ayusin namin ito. Hindi na ito pwedeng mangyari uli. No? Gumastos sila ng 74 billion pesos worth ng flood control. Since then, wala nang baha sa Copenhagen. Hindi na naulit. No? More than more than 14 years wala nang baha. Kinastosan nila. No? Hindi katulad nung binanggit ni Christian kanina na 2015 to 2024, 2024. 9 years. 9 years. Ang ginastos natin ay 1 trillion. 1.1 trillion. No? Lalong lumala yung baha. Tanong lang tanong. Okay? Nasaan ba ang geographical location ng Copenhagen? At nasaan ang geographical location ng Pilipinas? Ang Copenhagen ay hindi surrounded ng tubig. Ang Copenhagen is not it is not the typhoon capital of the world. Ilan bang typhoon ang nakukuha ng Pilipinas each year? Okay, tingnan natin ito. The Philippines typically experiences around 20 typhoons each year. About 8 or 9 making landfall. That's a lot of typhoon. Tapos, ikukumpara mo sa Copenhagen, sa Denmark. Tignan mo naman yung Denmark, ang layo-layo. Nasa Europe, tapos ano pa, nakadikit. Nakadikit siya sa Europe. Tignan mo naman yung Pilipinas. Yung Pilipinas, nag-iisa lang yan. Surrounded pa ng tubig. The whole country is surrounded by water. So anong sinasabi mo na sa Copenhagen wala nang baha? Ano ba yung nagdulot ng baha na yon? Hindi mo sinabi ng anong specifically ang reason ng baha? Kaya nga, I really don't like it pag nagkukumpara kayo ng apples to oranges. Ang layo. Ang layo. Kinukumpara mo yung Europe dyan sa Asia.
Like, ang labo ng sinasabi nyo eh. Doesn't make no sense. Sa tingin ko nga, okay, sa tingin ko, kung yung Denmark, yung buong country ng Denmark, you take that out, okay, tanggalin mo yan sa Europe, you dump it on the geographical location ng Pilipinas, pagpalit mo sila, and yung Pilipinas, you put it kung nasaan yung Denmark. Tapos yung Denmark, throw it in yung location ng Philippines. I think na malulunod sila doon sa baha because super dami ng typhoon each year ang nararanasan ng Pilipinas. Sobrang dami. And think about it. Kung yon is sabay-sabay, tapos most of them are super typhoon, syempre magbabaha. Now, sa totoo lang, I do not care itong ginagawa ng Facts First. Kasi may point naman sila eh doon sa corruption part. Pero marami ring rason kaya nagbabaha sa Pilipinas. Sobrang dami ng basura dyan. Tapos ano ba ang engineering quality ng flood control na yan? Tapos gaano ba kadami yung typhoon each year? Kasi lalo na minsan there's 2 typhoon that would hit in the Philippines in the same month. So the issue is very complex. You can't just blame it on corruption. Though you have a point, it is more complex than you think. Lalo na nga yung mga natitirang tao sa Pilipinas, kasi ito kasi din ang problema eh. A lot of hardworking Filipinos move out of the Philippines. So when they move out, a lot of them move to Japan, to the US, and they do not go back. Etong mga hardworking Filipinos na to, they pay taxes. So you lose a lot of them. And when you lose that many Filipinos, yung mga matitira na lang, they have to pay for everything. They have to pay for all the taxes of you guys. Nabasa ko pa naman sa isang article, there's about 1 million Filipinos that leave the Philippines each year. Each year. So yun din, if you don't have enough money to pay for this, like yung mga natitira diyan, mostly mahihirap kasi nga walang trabaho.
Tapos yung mga mayayaman umaalis, pumupunta sa ibang bansa. Ibig sabihin nun, yung flood control nyo, who's gonna pay for it? And what's the quality gonna be? Ang sabi ko pa naman nga sa simula is, the Philippines is a typhoon-prone nation. At hindi lang sa Pilipinas nagbabaha, maraming nakita ko sa Taiwan, sa China, sa Vietnam, nagbabaha din. So, itong title niya, tatanggalin ko to. Balik tayo ulit. Itong title niya, sa laki ng flood control budget, bakit grabe pa rin ang pagbabaha? It's a very complex issue yung pagbabaha. Hindi ko alam bakit politician na naandyan eh. Bakit hindi engineer ang ini-interview na itong si Christian Esguerra? Engineer na makakapagsabi doon sa flood control. Ano ba yung quality? Ano ba yung, is it enough? Is it strong enough to handle many typhoons? Yung mga ganun question. So, yun lang naman. I hope everybody have a good night. I'm peacing out.